PCG, hindi alam kung pwedeng hulihin ang research vessel mga kapatid ng China na nahuli sa akto na nagpapakawala ng submersible vessel sa loob ng ating exclusive economic zone. Barko ng China binomba ng Taiwan Coast Guard. Yan ang ating mga papanoorin ngayon at bibigyan natin to ng reaction video mga kapatid. Itong balitang to, itong videong panonoorin natin mula to kay John Reps mga kapatid. No? Samahan ninyo ako at bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary sa mga maiinit na issue ngayon na may kinalaman sa ating soberanya mga kapatid, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Marami ang nadismaya sa naging aksyon ng Philippine Coast Guard dahil pinaalis lamang nito ang research vessel ng China at hindi hinuli o kinumpiska ang mga gamit nito kahit nahuli na sa akto ng Philippine Coast Guard na may ginagawang iligal ang barko ng China sa loob ng ating teritoryo. Samantala sinabi naman ng NSC na lalabanan na umano ng Pilipinas ang China kung itutuloy nito ang planong reclamation sa Scarborough Shoal. Alamin ang buong detalye mamaya. Alright. At sa patuloy na giyera sa iba't ibang panig ng mundo, abay muli itong nadagdagan matapos sumiklab ang bagong digmaan sa pagitan ng India at Pakistan. Oo nga no? Sunod-sunod mga tol no? Parami ng parami yung mga bansang naglalabanan eh. At sa kanilang unang banggaan ay 3 fighter jets agad ng India ang pinabagsak ng Pakistan. Nako. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. West Philippine Sea! Atin ito! West Philippine Sea, atin yan. Maraming Pilipino ang nadismaya sa naging aksyon ng Philippine Coast Guard noong Lunes kung saan sa unang pagkakataon ay nakuhanan ng Philippine Coast Guard ng video ang isang research vessel ng China na nag-deploy ng depth sea submersible vessel sa teritoryo ng bansa. Marami ang nabahala sa nakitang ginawa ng Chinese research vessel dahil bukod sa pag-deploy ng depth sea submersible vessel ay nakuhanan din ng Philippine Coast Guard ang kulay dilaw na bagay na hawig sa na-recover na underwater drone ng China. Alam nyo mga tol, hindi natin masisisi yung mga Pilipino. Kahit ako nadismaya rin ako eh. Diba? Hindi naman titirahin, babarilin, bobombahin. Hindi naman ganun eh. Pero diba dapat inaksyonan to ng PCG na mas action pa kesa dun sa pinaalis lang. Kasi labag illegal yung ginagawa ng barko ng China eh. Hindi natin alam kung ito ba'y para sa hindi na mag-escalate pa yung tensyon, hindi na lumala pa yung tensyon, di ba? Kasi kung warship sa warship, nauunawaan ko kung hindi makikipaggera ang ating mga sundalo kasi talagang ibang usapan yun. Pero ito Coast Guard, laban sa research vessel, pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas which is kiniklaim natin na meron tayong jurisdiction. Tayo lang ang may karapatan tapos nahuli natin sa akto itong isang research vessel ng China na nagde-deploy ng submersible vessel nila. Dapat mayroong ginawang aksyon yung ating PCG mga tol. Inaresto, inakyat yung barko. Alam niyo yung mga ganong klaseng aksyon sana, no? Well, tulad nga nung sinasabi rin natin nung nakaraan, di natin alam kung ano yung rules of engagement nila dyan. Di natin alam kung ano yung SOP nila dyan mga tol. Di ba? Hindi naman tayo Coast Guard eh. Maraming Pilipino ang nakaramdam ng galit sa Philippine Coast Guard dahil Wag naman sanang galit. wala umano itong ginawang aksyon o paghuli sa mga tripulante ng research vessels. At ang sagot naman dyan ng Philippine Coast Guard ay hindi umano sila sigurado kung legal ba o illegal na hulihin ang mga ito at kunin ang mga kagamitan nito. Not really sure whether it is unlawful or legal that makipagpaunahan kami i-retrieve yung yellow item na yun. No? Yun lang. Patay ko na patanong kung sila nga mismong nasa Coast Guard nga hindi nila alam kung legal ba o illegal tapos tayo magbibigay tayo ng opinion o reaction. Di. Nasa exclusive economic zone nga natin Sabi nga natin illegal yung activity nila Ibig sabihin illegal yung ginagawa nila. Iisi natin yan o di dapat may karapatan tayong arestuhin at hulihin sila Ako mismo hindi makakapagsalita ng ganun kasi sila mismong nasa Coast Guard, hindi nila alam kung illegal o
legal eh. So sino tayo para magsalita, di ba? Hindi naman natin sila pwede pangunahan. Pero point of view, mga kapatid, kung ako tatanungin kung ako lang ang tatanungin, di ba? Kung ang sinasabi ng Pilipinas illegal, illegal ibig sabihin bawal, labag sa batas, yung ginagawa nila. Ano bang ginagawa pag labag sa batas? Ano bang ginagawa pag illegal? Di ba inaaresto, hinuhuli? So kung yun lang ang pagbabasehan natin, may karapatan tayong arestuhin sila. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing tama 'yun kasi sila mismo hindi sila sigurado kung legal o illegal yung pag-aresto o yung pagkuha doon sa submersible vessel na 'yon. So ako mismo hindi ko maisasabi sa inyong, tama ako, mali ang Coast Guard natin." Hindi eh. Hindi ko magagawa 'yan, mga tol, 'di ba? Wala akong karapatan para doon dahil di naman ako Coast Guard. Nagduda rin tuloy ako sa kaalaman ko, di ba? Nagdududa rin talaga ako. Pero maguguluhan ka rin eh. Kasi ang sinasabi sa balita at napapanood natin sa balita, huli sa akto, ang illegal na aktibidad ng mga barko ng China. Pag sinabing illegal, mga kapatid, kahit i-search natin sa Google ngayon, ibig sabihin yun, labag sa batas, illegal nga eh. Illegal. Iba yun sa legal illegal. Labag sa batas. Kaninong batas? International law? Pilipinas? Exclusive economic zone ng Pilipinas yung pwesto ng barkong yun eh. So dapat meron tayong karapatan na hulihin sila o kaya kumpiskahin yung mga device nila, mga tol, di ba? Kayo na lang bahala magkomento. Comment kayo sa ibaba, no? Tuloy natin to. Mantala, sa Ayungin Shoal naman ay hinabol naman ng mga dambuhalang barko ng China ang dalawang maliliit na barko ng BFAR habang patungo ang mga ito sa Ayungin Shoal. Sa video ay makikita ang BFAR vessel na BRP Dati Balinsosa na tinabihan ng dalawang malalaking barko ng China Coast Guard, pati na rin ang isa pang BFAR vessel na BRP Rumapenet. Sa panahon ng panghaharas ng mga barko ng China ay isang BFAR vessels na BRP Dati Balinsosa ang huminto sa gitna ng dagat. Hindi dahil sa delikadong maniobra ng mga barko ng China, kundi dahil sa pumalyang makina nito o overheat. Yun lang. Namatay yung makina namin sir, dalawa. Namatay yung makina namin, dalawa. Overheat. Kaya't dahil dyan ay hindi na umano tumuloy ang mga barko ng BFAR sa Ayungin Shoal. Pero matagumpay naman daw ang ibang mga misyon nito tulad ng pagbibigay ng supply sa mga Pilipinong sundalo. So paano yun? Namatay yung makina nila. Baka umandar ulit, no? Tapos, imbis na tumuloy pa sila sa Ayungin Shoal, bumalik na lang sila. Diba? Sa Patag Island, Lawak Island at Rizal Reef. Nakakuha din sila ng mga coral sa sandbar sa Hasa-Hasa Shoal at Rizal Reef para masuri ang mga ito. PhilPC! Atin ito! Patuloy na inaapi ng mga Coast Guard ng China ang mga Coast Guard at Navy ng Pilipinas. Hindi tulad sa Taiwan Coast Guard na sinampula na naman ng isang barko ng China na pumasok sa kanilang exclusive economic zone. Sa videong inilabas ng Taiwan Coast Guard at mga tripulanting sakay ng Chinese vessels ay kitang binomba ng Taiwan Coast Guard ng water cannon ang isang Chinese vessel. Okay, so batay dito sa videong ito na ating pinapanood, ang aking ibibigay na komentaryo. Okay? Hindi ako magbabalita hindi ako nagbabalita sa inyo mga kapatid Nagbibigay ako ng komentaryo batay sa mga videong napapanood ko. At napapanood nyo rin naman. No? Etong Taiwan mga kapatid, hindi naman lingid sa ating kaalaman na ito'y nakakaranas ng maraming ulit na panghaharas mula sa China. Hindi rin naman lingid sa ating kaalaman mga kapatid na ilang beses na silang pinagbabantaang sasakupin, aatakihin, lulusubin at kukunin mga kapatid ang kanilang bansa upang mapag-isa. Muli, ang tulad ng sinasabi ng China, ito'y probinsya nila, itong Taiwan. Gayon pa man mga kapatid, no, sa kabila ng mga bantang iyon ng China, nakikita naman natin mga kapatid kung paano nila pinaninindigan ang kanilang soberanya at karapatan. Tulad na lamang ng mga ganitong klaseng aksyon na which is wini-wish ko rin na makita, maasaksihan mga kapatid na yung ating mga Coast Guard ay gawin yung mga ganitong klaseng aksyon upang maipakita rin sa ating lahat na seryoso talaga na ipagtanggol natin yung ating soberanya at hindi lang tayo puro bibig. Diba?
Hindi naman kasi sa paghahamon ng gera, mga tol, ilang beses na tayong ginaganito ng China eh. 'Di ba? Sinasabi nila legal daw ang kanilang ginagawa. Ito'y tawag dito, necessary. Ito'y ano nila mga kapatid, hakbang nila. 'Di ba? Dahil nga sa paglabag daw natin sa kanilang soberanya, which is narrative lang nila yon. Pero kung pagbabasehan natin ng UNCLOS, international law at saka tribunal, mga tol, tayo talaga ang may legal na basehan. So ibig sabihin, sa kanilang lahat mga tol, tayo ang mas may pinakamay karapatan na gawin yung mga ganitong aksyon kapag ang usapan natin mga tol sa loob ng exclusive economic zone natin. Pero wala never natin to nakita mga tol na ginawa ng ating Coast Guard. Yun nga nung nakaraan nga 'di ba? Naaktuhan na nagde-deploy ng mga submersible vessel, pero ang sagot ng Coast Guard, hindi daw sila sure. Hindi daw sila sigurado kung legal o illegal na makipag-unahan tayong kunin yung device na yon mga tol. Hindi natin alam ngayon kung ano ang ating paniniwalaan, no? Ayon sa isang pahayag ng Taiwan Coast Guard, habang nagsasagawa umano sila ng mga patrolya ay nakita nila ang Yusinshan U11366 na iligal umanong pumasok sa kanilang teritoryo malapit sa Dongsha Island. Nagbingi-bingihan pa umano ang nasabing Chinese vessels, kaya naman ang barko ng Taiwan na Taichung ay gumamit ng water cannon para itaboy ang nasabing barko ng China. Grabe, no? Sana ganyan din katigas yung mga ano natin, no? Water cannon, mga tol, no? Sana ganyan din kasi hindi naman ito armed attack eh. Diba? Hindi naman to missile eh. Yung sinasabi natin, dapat talaga hindi ginagawa ng mga warship natin yun na kapag hinarang o kaya ginit-git sila ng mga barko ng China, kanyonin agad nila. Wag. Kasi ano yun mga kapatid, act of war na yun. Diba? Pakikipaggera na yun. Pero pag ganito, diba? Ito'y pagtataboy lang at pagpapakita ng ating seryosong claim sa ating soberanya. May mga barko ng China winawater. Sinabi Sanay tayong makita yung China ng wawater cannon no? Pero ito mga tolo, barko ng China winawater cannon, no? ng Taiwan na nakatuon ng kanilang Coast Guard sa pagpoprotekta sa mga marine ecosystem sa exclusive economic zone nito kung saan ang lahat ng pangingisda at pamimingwit sa Dongsha Island ng Taiwan ay mahigpit umanong ipinagbabawal. Ayon sa Taiwan Coast Guard, mula noong Enero ay itinaboy ng kanilang Coast Guard ang nasa 30 vessels ng China sa karagatan ng Dongsha Island at nasamsam ang 7 pang maliliit na Chinese fishing vessels. Hinimok naman ng Taiwan Coast Guard ang China na pigilan umano ang mga Coast Guard at bangkang pangisda nito mula sa pangingisda sa katubigan ng Dongsha dahil ang mga naturang aktibidad ng China ay nakakasira umano sa maritime ecosystem. Dagdag pa ng Taiwan Coast Guard ay buong panahon nilang poproteksyonan ang lugar at subaybayan ng mga paggalaw ng mga barko ng China at ipagtatanggol ang pambansang soberanya habang tinitiyak ang napapanatiling pag-unlad ng mga yamang dagat sa Dongsha Island. Matagal nang pumapalag ang Taiwan sa mga iligal na aktibidad ng China, mapa Coast Guard man yan o PLA Navy. Sana ganyan din tayo, no? Layo kung ikukumpara sa mga Coast Guard ng Pilipinas. Pero ayon sa National Security Council ay papalag na umano ang Pilipinas laban sa China kung magtatayo umano ang China o magsasagawa ng reclamation sa Scarborough Shoal. Sa bagong mga larawan kasi na inilabas ng Sea Light Initiative na inorganisa ng Stratbase ay makikita sa Automatic Identification System o Transmission Images ang Scarborough Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na sa loob ng isang taon ay nadoble ang mga aktibidad ng mga barko ng China sa lugar. Ayon sa maritime expert na si Attorney J. Batong Bakal ay patuloy umanong pumoporma ang China para tambakan o i-reclaim ang Baho de Masinloc. Wala na, dito na magkakasubukan, di ba? Nagbitaw na ng salita ang National Task Force for West Philippine Sea. Di ba? Papalag daw ang Pilipinas, mga kapatid, kapag ito'y tinangka ng China ng tambakan ng Scarborough Shoal.
So, dito ngayon magkakasubukan. tulad ng ginawa ng China na artificial island sa Kalayaan o Mischief Reef na mayroong mga gusali, runway at mga air defense system. Pero ayon sa National Security Council ay hindi daw ito National Security Council pala, no? Hindi National Task Force for West Philippines, si National Security Council. Sabi nila, papalag ang Pilipinas, mga tol, kapag tinangka ng Chinang tayuan o tambakan etong Scarborough Shoal at mag-reclaim sila ng island dyan. papayagang mangyari ng Pilipinas at sa oras na gagawin yun ng China ay red line na daw ito o sa madaling salita ay lalabanan na umano ng Pilipinas ang China. Baka labanan na naman sa mga press conference. China turning the shoal into a artificial island or militarizing it. That is going to be very troubling. The legal status of Scarborough Shoal as part of Philippine territory is clear. Therefore, that is a red line for the Philippines. We will not be deterred in asserting our rights and jurisdiction in Bajo de Masinloc. At sa ibang balita Okay, stop muna natin yan mga kapatid. Pwede naman natin bigyan ng reaction yung tungkol sa balita sa ibang bansa. At tulad na limbawa sa Pakistan, mga kapatid. Ngayon mga kapatid, hindi naman kailangan magmadali ng China na makipaggera agad-agad sa Pilipinas. Mga tol, kasi knowing China, batay sa ating mga napapanood, maingat din sila sa kanilang mga galaw. Hindi sila nagmamadali sa gera. Kasi ang mga nagmamadali, yun yung kadalasang nagkakamali. Ang pwede nilang gawin mga kapatid, 'di ba, is manghimasok sa takbo ng politika rito sa Pilipinas, 'di ba? Ilang taon na lang ihintayin nila mga tol, 2028 magkakaroon na ulit ng presidential election. Imagine nyo mga tol, kapag ginamit nila ang full power nila, 'di ba? At kung sakasakaling manalo ang kanilang plano, kung sakasakali lang naman mga tol, na magkaroon ulit ng panibagong presidente na pro-China, hindi nila kailangan makipag-away sa Pilipinas. Hindi nila kailangan makipaggera sa Pilipinas. Diba? Makukuha lang naman nila ang kontrol. Kapag kayo mauupong presidente sa Pilipinas, hawak nila. Puppet nila mga tol. So nandoon sila mga kapatid Pwede silang maghintay ng ganun. Diba? Sa ngayon, relax lang sila. Puro intimidation yung ginagawa nila. Gray zone tactics. Pero pagdating ng panahon at magkakaroon ng eleksyon, nandiyan sila mga tol, malamang sa malamang, diyan sila manghihimasok. Para yung mauupong presidente ng Pilipinas is magiging kontrolado nila. Well, nasa sa ating mga Pilipino pa rin yan kung magpapauto tayo sa mga propaganda nakakalat sa hinaharap mga kapatid. Bahala na lang tayo sa buhay natin, di ba? Alright, anong masasabi ninyo dito sa videong napanood natin mula rito kay John Reps? Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Comment na rin kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.